In related news, the House Committee on Appropriations held its organizational meeting today. And for details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, anong napag-usapan dyan sa meeting na yan? Yes, good afternoon, Lord Denise. Nagkaroon nga ng organizational meeting dito sa House of Representatives kasama ang House Appropriations Committee sa pangunguna nga ni Representative Mika Suwansing. At kanina napag-usapan na mas maaga nga magsisimula itong budget hearings patungkol nga dito sa na-turnover din na 6.7 trillion budget. So kanina na ipakita na by August 18, magsa-start na sila. Though ito, inapprove ito ng House pero kailangan pa rin daw kasi ng formal invitations dun sa mga respective agencies na makakausap nga ng House of Representatives. No? So tuloy-tuloy yan at araw-araw daw kahit daw walang plenary session ay magkikita-kita ang Committee on Appropriations para nga mapag-usapan itong budget. At magtatagal yan hanggang September 10. So dito naman sa kabilang banda, no, napag-usapan din sa Committee on Appropriations, naalisin na nga yung small committee at magkakaroon ng Budgets Amendment Review Subcommittee. So ang kinaibahan itong dalawa, no, pag small committee kasi malalaman natin na before ng third and final reading, tsaka pa lang nag-i-intervene itong small committee. Pero itong subcommittee naman, maisasama daw sila sa proseso ng diskusyon ng budget lalo na sa 2026. At yun nga, patuloy pa rin namang sinasabi dito sa House of Representatives. So magiging open sila sa publiko, may isasama nila ang people's organizations, pati na rin mga civil society organizations para nga sa budget hearing. At doon daw ay may ilalaan silang isang araw para dun sa mga organizations na ito para nga makapagtanong sila ng mga questions at para malinaw nga at makapagbigay rin ng mga mungkahi nila. Lord Denise? Amy, wala bang dapat managot doon sa kung may kinalaman yung small committee, no? O hindi natin sinasabi, kung posible na may kinalaman sila sa insertion sa nangyayari noon kasi tama ba, 4 na tao lang ang bahagi noon. Wala bang kailangan managot? Kasi hindi naman pwedeng okay, we do better this time. Yung nangyaring kalimutan na lang. Ganun na lang. Dapat, di ba, may wala bang usapan na may dapat managot sa nangyaring mga insertions na yun? Kung babalikan natin, no, Lord, yung nangyari nga sa small committee, wala kasing napapag-usapan dito sa House of Representatives kung ano nga ba yung magiging action towards that. Dahil nga ang focus nila, sabi nila, kaya din nagkaroon ng ganitong organizational meeting ay para mas maging maayos na sa 20th Congress yung magiging sitwasyon. And most likely, siguro hindi na rin yun mababalikan, no, which is very unfortunate. Pero yun nga, para nga lang din mabigyan ng light dun sa situation, no, ay talagang mas magiging open and transparent na nga sila sa public. Alright, maraming salamat ang ating mobile journal, Amy Atienza.